So tayo po ay magpapasimula na sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa ating pong pag-aaral ay last week ay na-miss ko po ngayon ay talaga hindi ko kinaya ang matinding ulo. Yan. So, salamat sa Panginoon at medyo magaling na. May pasumpong-sumpong pa pero okay na, nakakapaglaro na ulit. Ayan, so ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol dun sa isang tao na tumutupad in a simple way ng kanyang buhay dun sa tinatawag po na evangelism. Ayan. Napakahalaga po sa isang church. Ayan, katulad nyo, pag tumingin ka sa paligid mo, makikita mo, bakit wala siya? Bakit bakante yung upuan na yun? We will look for our brethren. At naghahanap din tayo ng mga bagong muna. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat, nandyan ka. Ayan. Salamat, Ate Che, nandyan Ay, ka. nandyan si Ate Jazz, Si Ate Baby Jazz. Kalen. Sinurprise tayo ni Ate Jasmine. Ayan. Amen. So, medyo kahap-kahap ang panahon na inintay natin makalabas si Baby Caleb. Kaya nakasama na natin siya. Amen. So, isa pong napakahalaga bilang mananampalataya, hindi lang yung kumanta dito sa harapan. Hindi lang yung mag-preach dito, mag-pray. Isa sa pinakamahalaga na tungkulin ng isang mananampalataya. Wala ka mong tungkulin dito sa harapan na nakikita ng mga tao. Maaaring nasa likod ka. Yung mga movie na napapanood natin, hindi natin nakikita yung mga cameraman. Hindi natin nakikita yung mga lineman, yung mga lights na bakit ang gaganda na napapanood natin? Because of them. The same here in our church. Hindi lahat to nagaganap na nakikita nyo na to, yan mga nauupuan nyo. Hindi yan nangyari na isang andyan na kagad dyan. May taong gumawa, kaya kayo may nauupuan nyo. May taong nag-practice kahapon pa para lumabas yung Kilala ko yung nagano niya kahapon. Amen. Ibig sabihin, yan, pag nag-CR kayo ngayon, malinis na. Kasi may naglinis na rin. Naging burden nila. Yung po ang mahalaga. Nagkakaroon tayo ng burden when there is lacking. Amen? Huwag natin tinignan ang mga pangit na bagay na pangit na talaga at wala ng pag-asa. God reveals this kind of situation na maaaring ikaw ang bahagi para maging solusyon. Amen? So, ganun po yung bibigyan natin ng diin sa oras ko ito. Yung tinatawag na bringing people to Christ. At isa sa pinakamahalaga na ibinilin sa atin, yung tinatawag na Great Commission, mababasa natin yan sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Mamaya natin natin. Yan. At binigyan ko po ng tema na gusto kong bigyan ng diin. Yung ginawa ng mama na to, kilala niyo po ba si Andrew? Hindi niyo pa o yung kilala yung 12 disipulo, isa siya doon. Okay? So, ang madalas nating narinig kasi, yung mga bida sa pelikula. Yan, si Cardo Dalisa. Yan. Wala na nga ngayon eh. Wala na. Pero may Babalik na daw eh. babalik sila sa Nasa YouTube. 11. So, yung mga avid pa. Pag ano ka? Pag So, meron sino yung kang mga ano, bida? LeBron James. may mga Yan. signal ka, ganyan. Anthony Davis. N.A. Tenorio. Mabigat na pangalan kasi may ginagawang kakaiba na lagi nating nakikita into the spotlight. Amen? Sa Bible, sino ba kilala natin mga nasa spotlight? At bakit sila ganun kagaling? Una, si Noah. Sabi, hinati ang dagat. Diba? Si Peter, the outspoken disciple. Siya yung spokesperson ng mga disciple. Si David, a man patterned before God's heart. Sila nakilala natin dahil lagi silang naikikwento, lagi silang bida. Pero sino ba ito? Who is Andrew? At
maaaring si Andrew ay nasa katatayuan niyo. Hindi po siya yung kumanta ng umanap ka ng pangit. Hindi po yan. Okay? Baka yun ang nasa isip niya, hindi po siya yan. May nakalagay na iyon, yung kanya, Andrew iyon. Pero ito Andrew lang. Siya po ay kapatid ni Peter. Okay? At wala sanang Pedro kung walang nagdala sa kanya na Andrew. Nakita niyo po, yun po yung tatakbuhin ng kwento natin. Ayan. Mamaya po mas lalo nang maunawaan gaano kahalaga ang naging tungkulin ni Andrew, bakit nagkaroon ng mga magagaling na katulad ni Pedro. Amen? So, siya po ay sumunod lang sa kung ano yung meron siya. At ginawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. In a simple way. Okay? Sige po. Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama nating basahin ang text. Malinaw po ba? Parang mali yung Pero ano. dito, maliliit. 9:18 umpisa. Sige. Yung mali. Nababasa po ba hindi? Alam mo dyan sa hulihan? Mas mali na ata isa eh. Kaso lang. Mas lalo. Sige. O basahin niyo na lang po sa Bible niyo kung ano. Okay, basahin mo natin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Yan ang nabasa ang salita ng Diyos, tayo po lumako sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa bawat isa, sa buhay namin, Panginoon. At inihingi namin ang iyong banal na Espiritu to give us strength, to give us knowledge, and wisdom, to obey your words, at maisagawa namin ito sa aming mga buhay, sa kapamaraan ng kaya namin, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang nais namin mapaglingkuran at masunod sa buhay namin. Sa iyo lamang ibibigay ang papulit ko sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen! Ayan, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, dahil nga po sa ating laging nakikita yung mga bida, ngayon titignan natin, sabi nga walang Fernando po kung walang Paquito Diaz. Napansin niyo po yun? Walang magaling na bida kung walang magaling na kontrabida. Ano kwenta ng bida kung wala namang nakakainis na kontrabida? Amen. Pero hindi yun ang magiging bibigyan ng diin. Kundi, paano na ipalabas yung pinaka-the best ng mga tao na yon kung wala yung mga supporting. At isa po dyan si Andrew. Ano po ibig sabihin? Yeah. Bring good news to your family. Ito tinagalog na ni Sister Joy. Yeah. So, ang text natin, yun lang nawala. Para masundan sa amin nila. Sa John chapter, Wala yan, hindi kasunod eh. anong nakalagay ito? Yun. Sa John chapter 6, Chapter 1? chapter 1, verse, 42? ayan. Ayan. Sa Tagalog po, mas maganda kung makikita. Yun na yung Tagalog kanina. Okay. Verse 42 ba yun? Ayan. Sa John chapter 1, ito po yung nagpasimula ang ating Panginoon sa pagtawag sa kanyang mga alagad. At yan, sa verse 40, sabi po rito, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus. Sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon. Sa verse 41, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salita ng Kristo. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Amen? So, sa pagtawag ng ating
ng ating Panginoon sa mga alagad, napakahalagang makita natin. Nung nalaman, na kung babasahin mo po dyan, nagsimulang ipangaral ang patungkol sa anak ng Diyos. Na matagal ng panahon na iniintay ng mga Israelita. At kung dumating nga na nag-public ministry na ang ating Panginoon at nagsimulang tumawag, nagsimula ng hanapin ang 12. Si Andres, pagkatapos niyang marinig ang pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, alam niya na mahalaga yun. Sabi niya, no, bring good news to your family. Unang-unang dapat pumasok sa isip mo pagpatungkol sa buhay na walang hanggan, pagpatungkol sa kabubuti mo at sino pa bang susunod dapat? Pag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, sino dapat ang kasunod? Unang-una, top of the list dapat ay yung kasama mo sa bahay, yung pamilya. We need to win our families. Ano po sabi? Ang isa sa dalawang alagad ay nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ibig sabihin po, pagkatapos marinig ni Andres, yan, sino pa si Andres? Siya lang naman yung nag-imbita. Napakasimple ng ginawa niya. Pwede naman na siya na lang. Kumama siya kay Jesus. Pabayaan niya na yung kapatid niya. Minsan makulit naman yun. Mas maganda mawala siya. Score ko pa siya sa akin. Minsan pa ganun tayo, pag alam mo makulit, huwag na lang. Hayaan mo na lang siya dun. Pasaway pa yan sa church pag sinama ko pa yan. May mga ganun ba tayong attitude? Maaring meron din. Si Andres, imposibleng hindi rin sila nagtatalo ng kapatid niya eh. Pero, ano ang highlights na gusto kong makita rito? Walang kaabog-abog. Biglang naisip niya, yung kapatid ko dapat malaman niya rin ito. Pag may mga bagay na magagandang nangyayari sa buhay mo, sino ang unang-unang gusto mong kwentuhan? Siyempre yung malapit sa iyo, yung mahal mo, yung importante sa buhay mo. Di ba? So, the same with Andrew, si Andres. Nung narinig niya yung patungkol sa the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos, una niyang inabot sino? Si Pedro. At pagkatapos niyang madala si Pedro, eto na, nagbida-bida na kagad. Anong bida-bida? Nakilala kagad si Pedro. Nawala niya sa eksena si Andres. Bakit? Nung lumakad ang Panginoon sa tubig, may nagsalita agad. Panginoon, pupunta din ako dyan. Lalakad din ako sa tubig. Sino yun? Si Pedro. Kaya sumikat si Pedro kasi magaling siya magsalita. Sabi ng Panginoon, huhugasan ko ang inyong mga paa. Nagsalita na naman itong bida-bida na ito. Panginoon, hindi ako magpapahugas ng paa. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung di kita mahuhugasan, wala akong paugnayan sa akin. Kung huhugasan niyo yung paa, hugasan niyo na pati ulo hanggang paa ko, sabi ni Pedro. Ganun talaga siya, lagi siyang pabida. Kaya nakilala siya eh. Kasi gusto niya, talagang exaggerated. Ganun, kaya outspoken. Ganun na, sumikat na siya, siya na yung spokesperson ng mga alagad. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Yesus, sabi ng Panginoon, hintayin niyo ako sa Jerusalem. Huwag kayong aalis hanggat hindi dumarating ang isinugo ko, ang banal na Espiritu. At pagdating ng banal na Espiritu na nag-aapoy, bigla sila nagsalita ng iba't ibang wika na para daw silang mga lasing. Sabi nung iba, mga taga-ibang lugar, sabi, di ba, mga Hudyo yan? Bakit sinasalita niya yung salita namin mga Bisaya? Bakit sinasabi niya yung salita namin na kami mga Ilocano? Hindi naman mga Ilocano, Hudyo yan. Doon nagsalita na naman si Pedro. Hindi sila lasing. Sila ay puno ng banal na Espiritu. Kaya kilala talaga siya. Yan. So, maraming ako ang patungkol kay Pedro kung bakit siya naging spokesperson. Pero,
Pagkatapos ng lahat ng yan, magkasama naman silang disciple ni Andres eh. Pero walang account sa Bible na ako lang nagsama sa'yo, tapos bida-bida ka dyan. Meron bang ganun dito? Yung isinama ka tapos ikaw yung song leader, siya hindi siya mapakanta kasi hindi naman maganda boses mo. May ganun ba dito na pwede magtampo kasi yung isinama mo, siya pa yung mas magaling kaysa sa'yo. Meron ba dito? Maaring maramdaman niyo yun along the way. Diba? Pero huwag kang papayag na huwag kang papayag na dayain ka ng kaaway. Tingnan mo yung katabi mo. Nai-insecure ka ba kasi siya nasa harapan dito, ikaw nandiyan ka lang lagi sa likod. Yan. So, lahat po ng paraan para pabagsakin ang pananampalataya mo, yan ang gagawin ng kaaway. Amen? So, huwag niyo pong tignan na porque siya nandito sa States, ikaw wala. Ay, elis na lang ako dyan. Ako nga nagsama dyan eh, tapos siya isikat. Sikat siya dyan, ako hindi. Diba? Pag nandito si Juban, sigurado gano'n ang mararamdaman niya ngayon. Si Juban ang nagsama, tapos si Juban ang wala dito. So, ano yan eh? It is a choice. Nasa pagpili natin yan. Yan, no? Parang, si brother, nakita niyo po ba yung drummer natin kanina? Si Brother Paul, welcome sa ating church. Kasama po namin yan sa kaularan at kasama rin po ni Brother Puti. Sabi niya, ang galing na lang sa house yung tugtog ni Puti kasi magpapabida-bida na naman yan. Tanggalin sa lightning. Kahapon nagpa-practice kami. Mamaya ano, magaganda na naman. Papabida na naman yun. Pero kanina, yung nagsalita na papabida, siya pala bumida. Okay. Pero nakakatuwa po, nabubuo na yung music team natin. For God's glory lahat yun. Hindi po natin pwedeng magpili yung glory. Kasi para sa Kanya yun. Bakit? Dahil when we are putting glory sa sarili natin, sabi nga ang nagmamataas ay ibinabagsak. Mas maganda na yung nagpapakumbaba kasi ang Lord mismo ang magtataas sa'yo. Amen? So, yeah. Glory to God kasi merong isang Andres na nagbigay halimbawa sa akin. Wala siyang ginagawa masyado. Dadali niya lang, hindi kasama ka sa church. Yung bahala na kayo dyan. Yun ang ginawa niya. Pero dahil sa kanya, merong naging isang magaling na disipulo. Naging magaling na tagapang-aral ng salita ng Diyos. Naging leader. At ang pinakamatindi pa, sa inner circle ng ating Panginoon Jesus, kumbaga, yung pinaka-best of the best disciple, wala si Andrew doon. Sino na doon? Si Peter, si John the Beloved. Yan yung mga malalapit lang sa kanya. Si Andrew, okay lang yan. Ang mahalaga, nakita ko kung saan sila napunta. Napabuti yung pagdala ko sa kanila. Lahat po ng madidikit sa inyo na tao, sa atin, is a potential children of God. Pag sinabing potential, pwede silang maging tagapagmana ng langit na bayan. Amen? At yun ang mahalaga ng nasa isip at crystallize, maaari sa isip ni Andres. Kahit pasaway to, sugarol to, addict to, still, habang buhay siya, he or she is potential to become the heirs of heavenly things. Amen? Sipin niyo na po, sino ba yung wala sa Panginoon ngayon? Sino ba yung hindi ko nakakasama sa pamilya natin na dapat kasama ko ngayon? Wala kayong magagawin. You don't need to preach. You don't need to make Bible study in your house.
just bring them in. Katulad ni Andres. Mahina kasi ako sa Bible, hindi ako magaling mag-memorize. Hindi ako marunong mag-share. Wala namang sinabi na nag-share si Andres eh. Dinala niya lang. Kung yun ang pumipigil sa'yo para hindi sila madala, ito si Andres ang example para sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng kailangan maging magaling ka sa Bible. Kailangan maging mabait ka muna para madala mo sila, hindi. Gawin mo lang yung sinasabi ng Lord. Ano sabi kanina doon sa binasa natin? Make disciple of all nations, baptizing them. Kung hindi ikaw ang talagang tinawag para mag-disciple, dalhin mo doon sa magaling mag-disciple. Maaari, pag dinesign mo na ikaw mismo mag-train, i-train mo. Amen? So, yun po yung unang puntos. Kung meron kang gustong maligtas at madala sa Panginoon, dalhin mo lang. Wala namang question in mind. Just bring them. Bring good news to your family. Amen? Next. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Okay. Kasama sa salita ng Diyos na kapag ikaw pala ay naligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Yun ang kalooban ng Diyos na yung mismong pamilya mo ay maligtas. Napakahalaga po niyan para sa Panginoon. Bakit? Bakit kailangan ba kasama ang pamilya? Kasi sila mismo ang magte-testify kung sino ka ba talaga. Dito sa church, ang bait-bait mo pagdating sa bahay. Tigre ka pala. Paano mo sila madadala? Amen? So, interconnected yan eh. Kaya, yung paglilingkod natin sa Panginoon, kasama yung pag nasa bahay ka na. Amen? Hindi lang yung nasa church ka, kaya ka mabait. Kailangan, dito, nasa labas ka, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, o kung sino ka man, kilala ka ng Panginoon. If you are struggling with your bad habits, leave it and give it to the Lord. Ang Lord ang mag-aayos niya. Siya ang magbabago ng buhay ng tao. If we surrender ourselves to His perfect plan. Amen? Ang mahalaga, step by step. Unang-una, umabak ka, pumunta ka sa Panginoon. Sunod, dalhin mo yung pamilya mo. Ang Diyos ang mag-aayos ng buhay natin lahat, hindi tayo. Kahit anong disiplina mo dyan sa tao na yan, ang Lord ang mag-aayos ng buhay ng tao. Laging nagsisik sa isip ko yung usapin na bakit sila umalis? Bakit sila hindi na nanatili sa church? There are so many reasons. Bakit ang mga member umalis? Unang-una, proximity-wise. Bakit sila hindi na nakakapag-church dito? Lumipat na dun sa sa Muntalban. O from Muntalban, pupunta pa ba dito? Kaya ako natutuwa ako kila Brother and Sister Doris. May Kawayan, Bulacan pa yan. Okay lang malay. Bakit? Layo nun eh. Pero nandun yung heart kasi nila na gusto nilang mag-serve sa Lord. Gusto nilang makanain ang presensya ng Lord. Desisyon nila yun. Pero, kung dumating man yung punto na sasabihin nila, Pastor, sobrang layo kasi yan, dito na lang kami mag-church sa malapit. Go. Bakit? Ang mahalaga, nagpatuloy sila. Amen? Hindi tayo yung yung tinatawag na dito lang tayo. Lahat tayo dito lang. Pag lumipat sa kabilang church, galit ka na dun sa miyembro mo na yun. Hindi ganun. Bakit? We are one body of Christ. Lahat ng mga churches, kapatid natin yan sila. Amen? Yun ang lagi natin iisipin. Talagang physically impossible dahil ang layo O, let them go. Amen? Ang mahalaga, yung spiritual life nila, alam mo na matibay na. Ang delikado lang doon, yung biglang nilipat kasi ayaw nila yung ugali ng kasama nila dito.
Yun, hindi healthy yun. Pero yung lilipat dahil nalalayuan, acceptable yung reason mo. Amen? Pangalawang reason, kung bakit hindi mananatili ang tao rito, hindi yun dahil sa hindi nag-disciple ng magaling si pastor. Hindi yun dahil sa hindi na-entertain ng mga member. Kundi desisyon ng tao na yun. Kaya siya. Kahit pigilan mo, kahit katinahan mo yung paa niyan, lahat tayo may free will. Ang tungkulin natin magdala ng tao dito sa atin para ilapit sa Panginoong Yesus. Just like Andrew did. Yun ang tungkulin natin. At hindi rin natin tungkulin itaboy sila. Amen? Ang tungkulin natin, pangalagaan. Sabi nga, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And lo, teach them to obey what I have commanded you. Yun po yung mahalaga doon eh. Turuan silang sumunod sa ipinag-uutos mo. Ako bilang pastor, lahat ituturo ko yung sa kakayanang kaya ko. To make the best out of you. Yung mailabas niyo kung yung talagang kapasidad ninyo. Yun po yung mahalaga. Amen? So next, sabi po dito, be with those who bring out the best in you. Not the stress in you. Yeah. Hindi lalabas kung ano yung pinaka-the best sa'yo. Hindi yung kung ano yung nakaka-stress. Kung ano yung nakaka-inis, nakaka-annoy. Diba? So, mas masarap kasama yung nakikita yung potential mo. Alam mo, magaling ka. Sabi, sino mabilis tumakbo dito? Nung naglalaro ng basketball sino mabilis tumakbo? Taas kagad ng kamay yung isa. Ako, gusto. O sige, bili ka ng ice water doon. Kala niya siya yung lalaro. Yung pala, taga-bili niya ng ice water. Kidding aside. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung strength mo. At i-volunteer mo yung katulad ng bata na nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya, mabilis siya. Ano kung gusto ko i-point out? Sis, yung verse natin. Sino? Ano po? Ayan. Sa John chapter 6 verse 8 to 9, yun. Sabi po rito, sinabi ni Andres sa isa, ito po, para maunawaan lang natin John chapter 6, ito po yung panahon na pagkatapos magpagaling ng ating Panginoon, nagpakita ng mga miracle, sumunod ang napakaraming tao sa Kanya. At ito na yung dumating na sa tansya nila, 5,000 ang lalaki. At sabi ng Panginoon, saan kaya tayo makakabili ng pagkain? Inire-raise ng Panginoon yung isang problema. Pero dahil sa matagal nang kasama ni Andres ang Panginoong Yesus, nakilala niya na kung paano kumilos ang Panginoon. From nothing to something. From something to everything. Tulad nung sa Kanaan, yung wedding, diba? Mula sa tubig, naging wine. Mula sa putik, inilagay sa mata, dumila. Diba? So, ang daming paraan ng Panginoon, mula dun sa mga bagay-bagay na kung ano ang meron. Kaya lagi, katulad ng tinanong kay Moises, sabi niya, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Bakit ako ang papadala mo doon sa parao? Sino pa gumawa sa dila na yan? Sa kakulitan niya na yun, hindi talaga ako sasalita. O sige, tawagin mo na lang si Aaron, yung kapatid mo, siya na lang magiging tagapagsalita mo. Nakulitan na ang Lord sa kanya eh. Ano sabi ng Lord? O ano na lang ang meron ka? Sabi niya, anong meron ka? Tungkol. O bitawan mo. Pag bitaw ng ganyan, lumabas yung kapangyarihan. Ginamit ng Lord kung ano ang meron siya. The same scenario. Ito yung pagkakataon na ang Panginoon talaga nagpapagaling. At nung ang tao ay lumapit,
Dahil kailangan talagang pakainin yung mga tao. Pero, ang 12 disipulo, habang kasama ang Panginoon, marami na nagsasabi, yung disciple nila, yung disciple ng ating Panginoon, walang pinag-aralan. Mga mangingisda lang. Pero, come to think of it, ilang oras ba tayo kung sakaling mag-aaral tayo sa Bible School? Madalas, sabi ang requirements ay 8 hours. 3 araw na 8 hours. 24 hours. In a year. Kung magaling ka sa mathematics, kumpitin mo. Ilang taon ka mag-aaral? 4 years. Yung mga disciple, kaya sinabing disciple, hindi po lang yung pangalan na disciple. Ang tawag po sa mga mag-aaral noon ay disciple. Kaya ang tawag sa kanila, learner. Pero dahil yun ang nakasanayang gamitin nung wala pa ang Panginoong Yesus, nung panahon pa ni mga Aristotle, yung mga Greek philosopher, doon nagsimula ang salitang disciple. Pagka sila na mga philosopher may sumunod sa kanila at nag-aral sa kanila, ang tawag nila doon disciple. At dahil nga gusto ng Panginoon na mas madaling maunawaan ang kanyang mga pagtuturo, ginamit niya yung mga salita doon para mas madaling maunawaan ngayon. Kaya yung mga disciple niya na yan, mula pagising sa umaga hanggang gabi, kasama ang Panginoon, ibig sabihin, for almost 3 years, umaga hanggang gabi, kumputin niyo yung oras, more than pa sa 4 years yun. More than pa sa masteral yun. More than pa sa 10 years na pag-aaral ang naranasan nila. Kaya alam na alam nila ang galaw ng ating Panginoong Jesus. Kaya si Andres, naobserbahan niya. Bakit ganun? Sabi ng Panginoon, saan kaya tayo makakabili ng tinapay para pakainin sila? Yun ang tanong ng ating Panginoon. Kung babasahin po yung John chapter 6. Ayan. Kaya sabi ng isa, Panginoon, kahit 200 pilak, hindi kayang pakainin ang napakaraming tao na yan. Yun yung verse 7. Ito na yung verse 8. Ang sabi ni Andres, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Peter, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito. Okay? Alam ni Andres, nakakailanganin na mula dun sa bagay na yun, alam niyang may gagawin ng Panginoon. Dinala niya lang yung bata. Amen? Mula dun sa daladala ng bata, napakain ang libong lalaki. Hindi pa kasali ang babae at ang bata ang palanggan. Amen? So, yung potential na kung ano yung meron sa kanya, pwedeng gamitin ng Lord. Amen? So, nung una kong nakita si Jex, doon sa church sa dulo, wala siya ngayon kasi siya yung naka-assign doon sa bahay. Nakita ko yung potential sa kanya. Kahit sinasaway pa siya ni Sister Julie na, huwag ka nga din umubo. Pero tapos na yung simba. Pero nakita ko yung interest ng bata. Gusto talagang pumalo kahit wala sa hulog, basta papalo siya. Kaya nung nakita ko yun, Lord, thank you. Nagpasalamat agad ako sa Lord. Bakit? Nagpadala siya ng drummer sa church. Yun ang nakikita ko. Yung agad ang nakita ko. At mula ng araw na yun, hanggang ngayon, siya na yung naging drummer ng church. Diba? At dahil wala siya, meron tayong drummer din, si Brother Paul. So, malaking tulong kay Jex si Brother Paul. Kasi, medyo malalayo si Brother Puti. Alam kong dadaan lang sila dito sa church.
we will maximize yung potential nila. Kasi yung heart nila, turuan kami. Kahit matigas ang ulo namin. Basta alam mo na ba yung words? Ang daming words. Hindi nagsusulat. Tigas din ang ulo ko eh. Oo nga, no? Bakit nga ba? Nakakawa na ako kay Jero. Ayaw din magsulat. Nagturo pa. Okay, so, hindi, kailangan namin, lahat ng mga kanta na nakakanta natin, i-print out para masulat yung words. Simulan natin hanggang nandito si Brother Puti na nagtuturo ng mga chords tsaka nung tugtog. Kasi after nun, lahat yun, makakalimutan natin lahat yan, sigurado. Sa dami ng chords na yun. Pero kung nakasulat na lahat yan, mawala man silang dalawa at mag-abroad na naman yung dalawa na yan, they did their best. Nailabas ko sa kanila yung pinaka-best nila. Amen? Ganun po sana tayo tumingin sa tao. Ano yung potential nila na pwedeng magamit sa Lord? Ay, nakita ko si Jojo. Mabilis to. Yung kunin mo yung susi, naiwan sa bahay. Kunin mo yung gitara, naiwan sa bahay. Pero hindi, nagpapakitang gilas po, gustong kumanta. Jojo. Eh, Ahawak na nga ng mic yan eh. so, Malapit na. ano po yan? Ang mahalaga po kasi ipakita natin yung interest. Kailangan kasi makita po yung kung anong meron ka at ibigay mo sa Lord. Amen? So, si Sister Chem hindi po magamit ngayon dahil bagong panganak. Pero, ano yan, former song leader din natin. So, okay? Ayan, so, let's move on. Sana yung pananaw natin ay makita natin kung ano yung mabuti dun sa tao na pwedeng magamit to serve and glorify our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo siya ng mabuti. Gagamitin ka ng Lord. Gagamitin ka ng Lord. Amen? Ang mahalaga lang, Itayin mo si Jojo. ma-discover niyo kung ano yun. Amen? Ma-discover niyo kung ano yun. Huwag niyo nang pansinin yung mga dark side. Yung dark side, ang Lord ang bahala doon. Siya mag-aayos nun eh. Ang mahalaga, tapos na yung dark side ng buhay mo. Nagsimula ka ng lumakad sa liwanag na gusto ng Panginoon. Amen? Sa nga mong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. So, how do I lead others to Christ? Ayan. So, nakikita natin dito, una, kung may dadalhin ka, priority mo na yung kasama mo sa bahay. Pangalawa, bring yung best potential na meron sila. Pangatlo, yung paraan kung paano. Ano nga ba natin sila dadalhin? Marinig lang ang salitang church, parang sinisilaban na eh. Sabi ko nga sa inyo nun, pag si Pastor Arthur, sinasama ako sa church, biglang sumasakit yung ulo ko eh. Biglang may masakit sa beyo. Ewan ko ba, bakit ganun ang tao? Inilalapit mo sa Panginoon, pero sila mismo yung lumalayo. Amen? Huwag po kayong magtaka. Dati din tayo ganun. Bakit? Dahil tayo galing sa kamay ng kaaway, pinuwa lang tayo ng Panginoon. Binawi niya tayo. Tinubos niya tayo ng kanyang napakahalagang dugo. At huwag po natin kakalimutan yun na ibalik ang pasasalamat sa pamamagitan ng sa kulungan may tinatawag na palit ulo. Alam niyo po ba yung palit ulo? Para hindi siya makulong, kahit drug-addict siya, kahit pusher siya, magtuturo siya ng isang ulo na yun ang ikukulong. In a positive way, pwede natin gawin parang utang na loob sa Panginoon. At ano kaya pwede kong gawin? Para maibalik ko din yung buhay na dapat wala na ako. Dapat condemnation na yung pupuntahan ko. Dadalhin ko ito sa Panginoon. Amen? So, how do I lead others to Christ? Next. Ayan. Sa John chapter 12, verse 20 to 22. Ayan. So,
ito po yung malapit ng mawala ang Panginoong Yesus. Malapit na siyang maipako sa krus. At sa kanyang mga pangangaral, dumarami ang nananampalataya. Kahit sa papaanong paraan ng pagpigil ng mga Saduceo, mga Skriba, mga tagapagpatupad ng batas, hindi na sila sinusunod dahil nakita na nila ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Isa lang po ibig sabihin, kapag tayo nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, expect too many hindrances. Maraming pipigil para hindi sila madala sa Panginoon. There will be an spiritual battle. At ikaw ang sundalo na susuong doon sa kuta ng kalaban at kukunin mo siya at i-rescue papunta sa Panginoong Yesus. At para magawa yun, ano ang dapat kong gawin? Sabi po rito, may ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po namin makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Ito na naman, napakasimple lang yung ginagawa ni Andres. Oh. Sama-sama lang, dali natin. Kasi bakit? Si Andres kasi ang malapit sa Panginoon. Siya yung disciple eh. Hindi basta-basta din na makapunta ka sa Panginoon kasi during that time, mailang ang Panginoon eh. Dahil itong pagkakataon na ito, pagkatapos pakainin ng Panginoong Yesus ang 5,000 tao, naisip nila na ito na nga ang Mesiyas. Kailangang mailagay sa trono. Ano ibig sabihin? Gusto ng mga tao, ang paraan na alam nila ay pag-aaklas. Labanan ang batas at iupo ang Panginoong Yesus sa trono. Hindi naman trono na gano'n ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng trono ng Panginoong Yesus ay yung siya ang maghahari sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Hindi yung kaharian dun sa palasyo, sa White House, kundi yung trono nandyan sa puso mo. Gusto niya maghari dyan. Pero hanggang ngayon, sino ba talaga ang nasusunod? Ikaw, yung trabaho mo, yung pride mo, yung pride ko. Lahat tayo meron yan. Iisa lang tayo, para-paras tayong tao. And dito sa pagkakataon na ito, maraming pagkakataon na pipigilan ka ng kaaway dahil kanya ka na noon. Subalit meron isang kaluluwa, isang mananampalataya na hindi tumigil, manalangin, lumuhod, umiyak para sa kaluluwa mo. Kaya ka nandyan ngayon. Kaya ka nakakarinig ng salita ng Diyos, kaya nagagawa mong sumamba sa Panginoon at manatiling bumabalik linggo-linggo sa Panginoon kasi may umiyak sa kaluluwa mo, kaya ka naligtas. Ngayon, kung gusto mo na yung kaluluwa sa pamilya mo, yung kaluluwa gusto mong iligtas, hindi yun sa paraan na simplihan na. Matagal na niyayakap ng kaaway. Matagal na kinadena ng kaaway yung tao na yun. At parang mabasag ang mga kadena, ang mga talikala, ang mga pulungan na ibinigay sa kanila para makawala. Iiiyak mo ng matindi sa Panginoon ng kaluluwa nila. Hanggang sa dumating ang panahon, makawala sila at madala na sila sa Panginoon. Yun ang tunay na laban. Hindi yung panahon, nakita mo lang, galing mo agad. Iiiyak mo ng mabuti. Maaring nadala mo ngayon, pero sila mismo babalik yan doon. Kasi nasanay na sila doon eh. Pero ang gusto ng Lord, Jesus came to set us free. Sabi mo sa katabi mo, dumating siya
kalayaan ka na. Amen? Kung sa tingin mo, hindi ka pa nakakalaya, kung sa tingin mo, yung dating ikaw pa rin hanggang ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Tanungin mo yung sarili mo, sino nga ba talaga naghahari sa buhay ko? Ang Panginoong Yesus na ba? O ako pa din? Kung ikaw pa rin ang nasusunod, maaaring meron pa. Amen? So sabi po dito, nung gusto nilang ilagay sa trono ang Panginoong Yesus, hindi pumayag ang Panginoon. Umalis, lumayo, at dito na siya napunta. Ayan. Kinakalaban na siya ng mga skriba para para ipapatay na siya. Dahil gumagawa na ng ingay ang Panginoong Yesus. Pero alam niya kasing malapit na rin talaga siya. Sabi nga niya, kung babasahin natin yan hanggang pababa, maliban na ang trigo ay mamatay, hindi ito dadami. Amen? Maganda kung basahin niyo po yung buong chapter. Ang sabi ng Panginoong Yesus, maliban na mamatay, hindi siya dadami. Hindi siya pupungan. The same with all of us here. Unless na mamatay tayo sa dati nating pagkatao at sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi natin magagawang magparami. We need to deny ourselves, take our cross, and follow our Lord Jesus Christ. Maaaring marami tayong ginagawa sa mundo na to, busy tayo. We have a lot of reason to give. Para sabihin natin, wala akong oras sa church. Hindi ako makakapunta sa Bible study ngayon. Eh, paano mo sasabihin na hanggang bukas na lang tayo lahat? Huhusgahan na tayo bukas ng umaga. Ano kaya? Magtinimbang tayo. Ano ang mas mabigat? Yung panahong binigay mo sa Panginoon? O yung panahong yung mga gusto mong gawin ang ito? Sabi nga, bubuksan ang mga aklat, lahat ng mga aklat, at ang aklat ng mga gawa. Huhusgahan tayo ayon sa ating mga ginawa. So bilang mga mananampalataya, ano na yung nagawa natin? Ilan na yung nadala mo sa Panginoon? Ilan yung ipinapanalangin mo? Ilan yung iniiyak mong kaluluwa para maligtas sila? Ngayon po, magandang maging motivation natin ito na bago dumating ang December sa birthday niya, kahit isa lang, may mapagigalo kang kaluluwa sa Panginoon. Amen? How to lead others to Christ? Una, kailangan mong mamatay sa dati mong ikaw. At ang mabubuhay ay ang Espiritu ni Cristo na nag-aahayag sa puso. Amen? Katulad ni Andres, napakasimple lang ng kanyang ginawa. Nakita natin yung physical aspect. Yung dadalhin talaga yung physical sa church. Pero hindi yung ganun. Iiiyak mo siya hanggang sa mahilong ang puso niya na lumapit at hanapin ang Panginoong Yesus katulad ng mga triyento niya. Sila na nga mismo ang humanap eh. Bakit? Dahil nahilot na sila sa salita ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Panginoon, harvests are plenty, but the laborers are few. Napakakunti lang yung nag-aani. Bakit? Wala pang nagpupumit. Isa ka ba sa magiging harvester? So, meron ito. Ayan. Let us lead them to Christ. Lead their soul to Christ. Ang mahalaga na gawa kung dalhin sila. Kung gumaling sila, let it be. Kung magpatuloy sila, mas maganda.
Kung sila aalis, it is between them and the Lord. Tayo kasi, tagapangalaga lang tayo. Hindi tayo pwedeng magtulong ng mga mananampalataya at sabihin, hindi ka pwedeng umalis sa dito lang. Wala pong ganun. We have free will. We have a lot of choices to make. But be wise na yung pipiliin natin ay yung lalagot tayo. Yung magiging matatag ang pananampalataya. Yung makakapagdala tayo at magbubunga tayo ng 100 volts. Amen? So, hanggang doon lang po, nawa ay na-encourage tayo sa mga aral na ibigay sa atin ni Andrew. Dadalhin mo lang, pamilya mo. Palalabasin mo yung kanilang potential. Titignan mo na sila ay tagapagmana ng langit na tayo. They deserve blessings coming from the Lord. At paano gagawin yun? How to lead them to Christ? Pray for them. Care for them. Focus. Labanan ko ang mga gawa ng kaaway sa pamagitan ng pananalangin. At ilatak mo yung daan yung sa Panginoon Jesus. And we can bring them to Christ. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Sa ating pong paglapit, sa ating pong commitment sa Lord, as we sing the song yung puso ko yung iyong sinisiyasa. Ibigay natin sa Lord yung pinaka-the best na worship. Na in a simple way na kaya mo na mapag-temporan siya. Sa simpleng paraan na makapagdala ka ng kaluluwa. Pasiyasan po tayo sa Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Sino ka ba sa harapan ng Lord? Sino ba tayo sa harapan ng Lord? Kontento ka na ba na nakaupo ka na lang? Kontento ka na ba na hindi nag-pray para sa walang iba, sa pamilya mo? Kontento ka na ba na mapapapunta sila sa apoy ng impyerno? Huwag kang papaya. Dahil ikaw mismo tagapagmana na ng langit. At ang pamilya mo, ang pamilya nating lahat, hindi natin isusuko ang kanilang mga kaluluwa. Hanggang mabubuhay tayo, hanggang mabubuhay ang pamilya natin, hindi natin isusuko at ipapanalangin at ihihingin ang kahabagan ng Diyos to win them. Hallelujah. Buhay ko iyong alam, ang lahat pumigil mo Yahweh, at tiyak ko nga ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat pumigil mo Yahweh, ay tiyak ko na nakabalik. Salamat Panginoon, kilala mo ko.
patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Brothers and sisters, isipin mo na ang ating Panginoon ay nasa harapan mo ngayon. Minsan ka bang kinakausap? Minsan ka bang kinakanaig ng Lord? Na ang lahat ng pangyayari sa buhay mo ay hindi accidental, kundi may loob ng Diyos na marinig mo ang salita na ito. Pinakatagpuan mo. Gusto niyang gamitin ka para sa kanyang kaluwalhatian. Nais niya na maging fruitful ka, magbunga ka sa iyong mga gawa, sa mga kaluluwang may dadala mo sa Panginoon. At nakatigiyan ako ang gantimpalang nakalaan para sa iyo. Give your best to God. Hallelujah. Ama naming Diyos ng makapangyarihan, salamat po sa mensahe. Salamat sa patuloy na pakikipagmay mo sa bawat isa. Ikaw ang nakakapinalas na rin. Walang bagay na may nakakapinalas sa rin. Hinihingi ko kami ng tawa. Inisin niyo nga po kami ng yung bagay na dugo na dumaanak sa puso ng Panginoon. Hindi ko mawawalan ng saysay ang pagbubuhis mo ng buhay para sa amin. Kung paano ikaw ay nabuhay na magmuli, kami bubuhayin mo rin, makakasama mo pakailan ng salamat. Kami patuloy na nagpalataya sa mga pupulis, kami magiging tagapagmana ng iyong kahayaan. Hayaan niyo, Panginoon, na masunod namin ang kalooban at madala rin namin ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, aming mga katrabaho at Panginoon. In your appointed time, Panginoon, bakit sila nalalapit sa amin? Dahil niloob mo, Panginoon, na madala namin sila sa iyo. Salamat po. Patuloy kang maghari. Patuloy kang mapupurihan sa buhay ng bawat isa. Mga samang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord.